Yo, good. Garapatahin siya, no? Ay, nako, pangarap. Dami nito. Pakita natin. Isang magandang araw mga boss amo. Ngayong araw nga ay pag-usapan natin kung paano ba puksain ang mga garapata at paano palakasin ang immune system ng mga aso mo. Ang pagpuksa o ang pag-eliminate ng garapata sa kennel na kagaya namin ay napakahirap gawin. Pero kung malalim ang bulsa mo, ay pwede ka nalang bumili ng mga commercially available na mga anti-tick and fleas at yun ang ipainom mo sa aso mo. Sa gaya namin na malalaki ang aso, ay kailangan naming maglabas ng 75,000 a month na budget para lamang sa anti-tick and fleas. Kaya nga ako, boss amo, dahil sa kagustuhan ko rin makatipid, ay sinubukan ko lahat ng mga pamamaraan na posible. Pinag-aralan ko lahat ng pros and cons. Inobserbahan ko ang cycle ng garapata sa aking kennel at iyon ang ibabahagi ko sa inyo. Disclaimer lang mga boss amo, hindi ako isang veterinaryo at pwede kayong mag-consult sa inyong veterinaryo bago nyo gawin ang mga sinasabi ko. Okay, first exhibit, ganito karami ang garapata sa kennel ko noong unang panahon. Yung mga parang pasas, yan yung mga babae, yan yung mga nangingitlog. Tapos yung mga maliliit, yun yung mga lalaki. And then yung parang red-red na mga bilog-bilog, yun ay mga itlog. Ang napansin ko dito kapag nakakita kayo ng mga sulok-sulok, mga butas-butas na may mga sapot-sapot, nandun yung mga garapata. At madalas, yung mga garapata na yan, nakatira yan doon sa mga malapit sa pinaglalagian ng mga aso nyo. Doon sa mga taas, yung tipong babagsak na lang sila, pagbagsak nila, gagapang na lang sila ng konti, nandun na sila sa aso. Tapos, kapag busog na sila, ay babagsak ulit sila from the aso, then gagapang sila sa pader, pupunta sila doon sa lungga nila. Dati, sinusunog namin. Pag nakita namin yung kuta, ang ginagawa namin ay meron kaming blue torch at sinusunog namin yung mga itlog, yung mga garapata. Ang naging problema namin dito ay yun lang mga nakikita namin yung nasusunog. Pero yung sa mga talagang sulok-sulok ay hindi na. At the same time, ito ay isang fire risk. Kaya pinatigil ko to. At ngayong 2024 nga ay ganito na ang itsura nung aming mga sulok-sulok na yan. Wala nang garapata. At dito makikita nyo na merong mga color orange na garapata. Pero pag binulat-lat mo yan, patay na yan. Wala nang mga buhay dyan. Lahat yan ay mga matagal nang patay. Hindi lang namin kinukuha dahil hindi kinukuha ng mga tao ko. Pero yan, makikita nyo dyan na hawak-hawak ni Balong na wala nang buhay yan, hindi na yung gumagalaw at tuyong-tuyo na. Okay, sige, paano namin ginawa? Yon ang i-discuss natin sa mga susunod na videos namin. Pero balikan ko lang ng konti, bakit natin kailangan patayin yung mga itlog at yung mga kuta nila, kailangan nating malaman kung saan. Kung naka commercially available na anti-tick and fleas ka, baka solve na yung problema mo. Ang problema doon ay, ang sinosolve lang ng mga anti-tick and fleas na yan ay yung nakadikit sa aso. Yung mga nandun sa kuta, hindi yun nare-resolve. Kaya madalas yung mga garapata na yan, hinihintay lang nilang mawala yung bisa noong anti-tick and fleas at babalik sila sa aso mo. At kung minsan, kung yung garapata ay talagang immune or nag-mutate, ay kahit merong anti-tick and fleas yung aso mo, ay pwede niyang kagatin yung aso mo at malas mo dyan. Kung yung nakakagat na garapata ay merong blood parasite, delikado ang aso mo. Alright, yung video kanina, nakita nyo si John Wick at saka si Arabia, chinecheck namin kung may garapata sila. At wala kaming nakita. Itong si Pangarap, dito kami nakakita ng sobrang daming garapata. Ayan, nakikita nyo na tinatanggalan namin ni Balong ng garapata sa kanyang paws. Kasi doon nagkukuta yung mga garapata na nakadikit kay Pangarap. Ay, nako, Pangarap. Dami nito. Pakita natin. Okay, siguro ang unang tanong nyo ay, Melvin, bakit sabi mo puksain yung garapata? Bakit yung aso mo maraming garapata? Yun ang kasama sa risk kapag nilalabas mo ang aso mo. Kahit na yung kennel nila ay walang kuta, pag nag-walk sila at kung saan-saan sila nakakarating, may mga aspin sa daan at saka may ibang mga aso ng iba't ibang mga bahay, ay pwedeng doon sila makakuha ng garapata. Para sa akin, yun yung mga uncontrollable circumstances. Kaya ang tip number 1 ko sa pagpuksa ng garapata ay kailangan meron kayong regular kapa-kapa sa mga aso nyo. Pag nanonood kayo ng Netflix
kunin nyo ang aso nyo, tapos kapain nyo yung katawan niya. Pag may garapata, kunin nyo. Ganito naman ang style sa probinsya. Yung mga aspin namin nun, kinukuha ng tatay ko, tapos ginagarapatahan niya. Wala naman akong natatandaan na blood parasite. At ito nga pala lahat ng mga garapatang nakuha namin kay Pangarap. Ngayong umiinit Okay, na ang clear. panahon ay every afternoon, around 1 p.m. to 3 p.m., yan ang mga ginagawa ng mga dog keepers ko. Okay, so na-resolve na natin yung garapata na nandun sa aso mo. I-resolve naman natin yung sa kennel o dun sa bahay ng aso mo. 7 lang. 7 lang ang malakas. Kaya 7. Baka naman. Well, safe ba ang 7 sa aso? Safe yan kung hindi mo ipapainom. Joke lang, baka ma-hurt na naman yung mga balat sibuyas dyan. Safe na safe po, merong instruction na nakasulat dun sa likod kung paano gamitin ang 7. Ang nakalagay dun ay lalagyan mo ng harina, pero kami, ang ginagawa namin, tubig ang nilalagay namin. At ginagamit namin yung sprayer, tapos ini-spray namin dun sa paligid ng kennel. Walang aso dapat wala yung aso dun sa loob. Yan, lahat ng sulok-sulok, lahat ng pwedeng pagsuutan ng garapata, lahat ng cracks, lahat ng bakal, yung mga bakal na may mga sulok-sulok din, yun, kailangan mong isprayan lahat ng yun. Ang kagandahan ng 7, kapag halimbawang hindi mo natanggal yung garapata dun sa aso at pupunta na siya sa kuta niya, pag gumapang siya dun sa wall, kahit natuyo yung 7, ay may epekto pa rin, mamamatay pa rin yung garapata. At yung mga itlog, deads din yan, walang kawalayan. Okay, third tip, dahil nga baka yung garapata na kumagat sa aso mo ay infected, may blood parasite, kailangan mong palakasin yung immune system ng aso mo. Ang ginagamit namin ay bawang. Ang bawang, kapag ginamit mo ng small amounts, ay hindi masama sa aso. In fact, mas nakakatulong ito sa health ng aso mo. In fact, kapag nag-research kayo sa mga gamot na pinapainom nyo sa aso nyo, karamihan yan meron ng components na bawang. Even yung mga dog food, yung mga high-end na dog food, may bawang din na components yan. At syempre, yung bawang, the best yan kung kapartner niya ay raw, okay? Yung aming supero. Ngayon, hindi ko naman kayo pinipilit na bumili ng product namin at hindi ako nagpo-promote. Ang sinasabi ko lang, syempre, parang relihiyon yan. Merong ayaw ng raw, merong may gusto ng raw. So, bahala na kayo doon. Basta yung bawang ay okay. Okay yon sa aso nyo. Okay, kapag sinunod nyo ang tips namin na kapa-kapa, 7, garlic at supero, malamang sa malamang sing healthy na ng mga aso ko ang mga aso ninyo. At panghuli, baka nanunood yung clinic na nag-test ng blood ng mga aso ko. Sabi niya, bulaan to si Melvin kasi may blood parasite naman ang aso niya. Yes, may mga aso kung may blood parasite. Ang kaibahan ng aso ko sa aso nyo, yung aso nyo nako-confine, ang aso ko hindi. Kahit may blood parasite siya, tuloy pa rin siya sa takbo at masiglang-masigla. Bakit? Dahil mataas ang immune system. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panunood.